Sabi ko nga, parang yung mga congressman natin, mas gusto pa nilang gumawa ng magmarites, magchismis, kaysa gumawa ng batas. Kasi mas masarap, mas ano eh, parang feeling ko yung passion nila habang naghihiring sila, tapos nagbubungkal ng kung ano-anong chismis, kaysa Mhm. sumulat sila ng batas na naiintindihan nila ng lubusan. So, And Google invest $1 billion in Thailand, mm. 2 billion Malaysia, and 5 billion in Singapore. Tingnan mo yan. Pero tayo, palagi ko heaviest user ng Google. Yeah. Sa buong mundo. Mm. Hindi man lang tayo nambunan. True. No, we're losing the ano, no, we're losing in the competition. Kasi hindi ka attractive. Oo. Mas Talagang yung attractive ano, yung tatlo. yung ease of doing business talaga, yun ang isa. Tapos ngayon yung general ano ba ng country natin. Mm. Alam ng buong mundo magulo tayo ngayon. Alam yan. Who would be attracted to go there at this point, no? Siguro at this point lang, temporary lang yan. Kasi Mm. napaka-unstable talaga eh. True. Ayun, so ano, well, there are so many reasons. Like for example, why would you put your money in a country na merong mga typhoon missiles? O Na yun, isa yun. Number one, sa respect naman possible, tayo. you know? Oo, ba't ka maglalagay ng ano, ng pangmahabaang investment diyan, eh, puwedeng maging target ng nuclear war yang Correct. Pilipinas Oo, anytime tapos soon. nakikipag-away tayo sa mga kapitbahay natin. O, so, eh, Correct. yung Mm. overall risk na indicators nasa Oo. atin, tayong winner. Oo. Totoo. Ano nga pala 'no, which reminds me, Tita Its mamaya dun sa Asian Century na session, ano, ang tawag dito, magbo-book review ako nung book ni Annie Jacobsen. Di pa, ano ba yan? Kailangan mag-register? Hindi, Pumapasok papasok lang sa lang. Zoom. Oo. Open Ayun, for all papasok ba lang. yan? Open for all. Open Open to for all. all tab. Oh, Open for all po siya, puwedeng pumasok, anyone. Pero I think i-aano ko siya, i-stream ko rin siya. Ayan, this government focused too much on Chinese spy, Pogo, Sara Duterte, and Conflict Fund, and not really solving the problems of the Filipino people, no? Yun yung nakakaiyak eh. Yun yung nakakabwisit. And, naku, yun nga, ang nakakainis dyan yung ano, yung walang interest to really provide solution to our problems. And I think one of the reason kaya ganyan ang ugali rin ng ating gobyerno is because hindi rin naman kasi natin alam kung anong problema natin. Ang dali nating ma-distract, ang dali nating maloko. Gano'n. minsan Ang dali iniisip nating ko, maano. alam mo yung sinasabi nilang diversionary tactic, yung mga maliliit, yung mga non-issues na yan, na pinagtutuunan natin ng pansin. Parang tama ka eh. Minsan, parang feeling ko, hindi nila yan sinasadya. Natural na lang talaga sa atin yan. Sabi ko nga, parang yung mga congressman natin, mas gusto pa nilang gumawa ng magmarites, magchismis, kaysa gumawa ng batas. Kasi mas masarap, mas ano eh, parang feeling ko yung passion nila habang naghihiring sila, tapos nagbubungkal ng kung ano-anong chismis, kaysa Mm. sumulat sila ng batas na naiintindihan nila ng lubusan. So I think Correct, correct. it's also probably the degradation, yung quality ng lawmakers natin, kaya kaya nagkaganon eh. I refuse to believe na yung mga okay naman talaga ng mga lawmakers, eh hindi na nila alam ang dapat nilang gawin. Kaya na marami na talaga yung mga lawmakers na hindi dapat nandun, Joey. Dapat sa kanila, hindi ko alam, ano na lang ba dapat ginagawa nila? Ewan ko, matinda ng encyclopedia, kahit di na uso. I think we should really start ano 'no, parang, we should really we should really think about changing our mindset. Focusing on hindi kasi ano, eh. Actually, isa sa mga disappointment ko kay Inday ano, nung nasa DepEd siya. She should have ano, she should have brought back the meritocracy system Hmm, oo, sa oo. schools. Like for example, ibalik mo na yung first honor to ano, first Balik mo honor to yan. Huwag tayo, nag-breed tayo ng mediocrity eh. Kaya kasi, alam mo yun? mm. Yung I mean, kasi parang tinanggal nila yung ano 'no, yung mga honor, yung first Mm, honor to dapat ranking. mm, Dapat ranking. It's very important. Ngayon kung kunwari, ang problema is that hindi masyadong, hindi kasi minsan yung nagiging top 1 hindi naman talaga siya yung magaling, eh, di baguhin niyo yung criteria para mapili ninyo talaga kung sino talaga yung magaling.
Tsaka ayaw din nila cause ng discrimination ba. Ganyan din ang dito, 'di ba? Kaya wala din kaming mga ganyan, first honor, second honor dito eh. Mm. Kasi gusto pantay-pantay ang tingin. Matalino ka o Oo. hindi ka masyado academically inclined, pare-parehas. I think they were leaning towards that eh. But some people will some cultures will need that. To cut the Chinese, ito I don't really want to pinpoint Mm. but sila talaga yung classic example eh. Japan. Diba? What's wrong Mm. with being competitive, Joey? What's wrong? Mm, mm, Wala. mm, mm. Kasi that's how you perfect yourself eh, 'di ba? Hindi sinasabi na dapat magpakamatay ka para ikaw yung mag-number. No, 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 it's not like that. But so we can see the limits of our skills and talent, And 'di then, ba? work towards kung ano yung strength natin. Doon yun Correct. dapat. Diba? Oo. O Hindi halimbawa, yung parang academically, hindi ka top 1, oo. pero best in PE ka. O alam mo na. Mm. 'Di ba? Mm, mm. So, it's very no, it's very we are actually building a very weak society because of that. Sabi ni Okan, ma-improve din ang character. Correct, kasi kapag Tama. ako sa totoo lang, ako hindi talaga ako boto dun sa yung lahat ng convenience binibigay sa mga estudyante. Yung parang, ay kasi mas kailangan mas konti na lang yung kineme niya or ganito, ganyan, ganyan. You have to keep certain parts of it hard, deliberately. Kailangan mahirap talaga. Because that's how you put pressure on this, to build character. 'Di ba? Of course, syempre, it should be within the reasonable limits. Ganyan. Pero hindi yung attitude na, na parang dapat lahat convenient para sa mga estudyante. They should, they should parang feel the pressure, yung mga tipong naiihi-ihi ka kasi parang, naku, di ko alam kung aabot tong project ko bukas, baka bumagsak ako, yung gano'n. And fail the student if they deserve to fail. Oo, kasi yung totoong buhay naman, Joey, hindi naman, alam mo yon, hindi ka naman very good kapag okay yung ginawa mong trabaho. Kasi trabaho mo yan eh, sinweldohan ka. Diba? True. Ako, magagalitan naman yung mga Gen Z sa atin yan, Joey. Oo. Na bida lagi ang kanilang feelings. Well, sa totoo lang, medyo hindi rin naman fault ng Gen Z yan kasi ang nagpalaki sa Gen Z, mga Yun. either, 'di ba? Yung mga generations ahead of them din. Ginantihan yung mga Gen X. Oo. So hindi rin naman hindi rin naman fault ng Gen Z yan kasi nga parang pinalaki rin silang ganyan eh, 'di ba? But we really have to we really have to reform our mindset. Alam mo, refreshing tong topic mo na to. Refreshing to eh. Although connected pa din sa overall natin, dilemma natin as a nation. 'Di ba? Kaya ang hirap talaga. Kasi you have to accept dito, we are a weak society, totoo lang, sa totoo lang. Wala tayong reflection ng history natin, wala tayong reflection ng gusto nating mangyari para sa bansa natin, ganyan, ganyan. Yung we do not really want to do things to make the lives of the Filipino people better kasi yung mga poor natin, masaya na sila tumatanggap ng ayuda. At yun yung nakakaiyak dito sa bansang to because nobody wants to make Philippines better. 'Di ba? Yung mga mahirap, makontento na rin sila. Yung mga middle, magtatrabaho na lang ako kaysa makisawsaw ako sa politika. Tapos ikaw na concern na gusto mong pag-usapan kung anong makakabuti sa mas nakararami, gugurgurin ka pa. Oo, 'di ba? Tayo na masyadong passionate, baliw daw tayo. Correct. And it can't be helped, tita, kasi parang tayong passionate dito at nag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Tayo yung hindi tayo yung super majority. Alam mo yung nakakainis na pakinggan? Tumulong na lang kayo kaysa siraan nyo ng siraan yung gobyerno. But isn't that what we're doing? We're trying to help you. To help, correct. See what's figure wrong. out exactly what we need to do in order to make things better, 'di ba? Hindi naman natin sinisiraan para siraan. We just we actually give them solutions. 'Di ba? Habang umaatake tayo, sinasabi natin, siguro better if we do this. Kasi hindi naman tayong rabid lang na tipong, ang pangit mo, pangit. Hindi. Hindi gano'n eh. Lagi tayong paano kaya kung ganito na lang gawin natin, or maybe we should talk to this and that para matuto tayo. Kung gano'n sana, kung hindi tayo gano'n, then we'll understand. Talaga, we're just here to destroy the government. But no, wala pa akong nakita DDS na gano'n. Well, I'm not sure, no? Baka sa sirkulo natin wala akong nakikita. Well, there are DDS who are very, very rabid talaga. Oo, rabid talaga. Meron din naman yan. I mean, meron din naman mga pinks na ganyan. Well, karamihan ng mga Bongbong Marcos supporters are rabid, ganyan. Meron din ganun. But for most part, yung mga sumusuporta sa politika ni PRRD,
these are the people who can appreciate reasons na Tama. hindi kahit ayaw mo kay PRRD, but if you are reasonable, Duterte supporters can actually appreciate that. That's the huge difference. That's a Kaya huge ng difference. diskurso, mag-usap tayo, kaya naming Mm-mm. umamin na may konting mali kami. Diba? Tapos Mm-mm. i-adjust din kami sa mga basis na ginagamit namin, sa facts na mali pala appreciation namin. Kaya natin 'yan. We're not ganon na Mm-mm. close-minded. That's the point of all of this. That makes the democracy effective. Ano Mm-mm. ba gusto nila, 'di ba? Mm-mm. Ako. Nakakaasar nga eh. Actually, may Tita Eats, yung may mga binabasa kasi akong mga libro nitong mga nakakaraang araw, kaya rin ako'y hindi masyado nakakapag-live. Gaya yung actually matagal ko 'tong binabasa, hindi ko pa lang tapos. Yung yung modernization of China. Oo, nabanggit mo yata yan minsan sa post mo. Oo. Yung yung A New World is Possible, yun yung title nung libro, gano'n. Talagang hindi sila naniniwala dun sa na hindi sabi nila, hindi kasi naniniwala yung China dun sa doon sa development that is assisted by external external. Ganon yung nila, Oo. Kaya wala silang utang, 'di ba nag-modernize sila, hindi naman sila nangutang sa IMF, yun sa mga international eneme, yung mga gano'n. Kasi ginawa na raw nila yun before, yung merong mga aid, gano'n. Kaso nga lang you will end up as a vassal ongoing. state. Oo. Beholden ka sa ibang bansa. Oo, you will end up as a country na beholden sa ibang bansa. So hindi nila gusto yun, hindi nila gusto. Kasi nagawa na nila yun parang meron na pala silang ganong experience in the past Meron silang But ganong imagine, experience before. it must have taken them a lot of sacrifice internally. 'Di ba? Kasi kung And a lot of admission that they suck. yun. A lot of admission that they made a mistake, a lot of admission that this is embarrassing, ganyan. Pero Ganon. yung resources and all the adjustments, Mhm. internal lang yan. So each Chinese person in China was part of it. Kasi you cannot do that. Alam mo yun, kung Mhm. wala kang commitment sa citizenry mo. Hindi, nagets mo? Yung hindi sila willing, yung willingness nila to do this, and I'll support my government because this is for us. Yun. Alam mo Tita It's, I think the major difference is this. Tayong mga Pilipino, ayaw nating mag-admit na we suck. Because nga meron tayong yung parang nakakadiring Pinoy pride na wala sa lugar. Yung parang anything Filipino nakaka-proud, yung gano'n. Oo, diba? Yung parang, hoy mga coops, okay, hindi nakaka-proud maging Pilipino. Diyos ko, hindi natin ma-figure out yung ating public commute, hindi natin ma-modernize ang public commute, 'di ba? Hindi natin ma-figure out ang plaka ng sasakyan. Diyos ko, hindi natin ma-figure out ang national ID. There is nothing to be proud of sa pagiging Pinoy, sa totoo lang. At kailangan yung isaksak sa isip niyo 'yan. Kailangan nating isaksak sa isip natin ang dami nating pagkakamali at malaman natin kung ano yung mga pagkakamali na yun. At isa na diyan, yung pagiging bitch ng Amerika. 'Di ba? Yun yung ang dami nating and we cannot admit that kasi meron tayong parang false idea of who we are, that we are important, that we are admired by other country. Walang po pakialam yung ibang bansa sa atin. Ganon. Kanya-kanyang bansa yan. Kanya-kanyang bansa, wala silang pakialam sa atin. So, yung mga ganito kasing klaseng bagay, these are the characteristics that make us blind. And sa totoo lang, this runs sa dun sa pinakapayak na Pilipino hanggang sa pinaka-learned na Pilipino. Totoo yun. Yun yung nakakasuka diyan. Kasi nasa DNA natin nasa DNA na it is so embedded dun sa ating psyche na parang ay proud tayo sa pagiging Pilipino natin. That it make us blind dun sa mga fault natin at dun sa mga bagay na hindi natin magawa as a society. Yun kaya so that's why we accept mediocrity. So that is why Tambi is acceptable. A. Diba? A, Jo. A. Utang. Tawa kay Sek Magen. Nakakita raw siya ng content. Sabi niya sa content. Tapos si yata yun, si Pinoy Views and Opinion. Kasi nakakaaliw kasi yun si Pinoy Views and Opinion. Yung content niya, yung ginagawa niya bang comedy yung politics.
Kaya sa isang pambihirang pagkakataon, maririnig natin ang tunog ng crocodile sa Kongreso. Tapos yung video na pinalabas si Tabi. Ay, nako. Yari na. Ay, nako. Ewan ko ba. Ayun. Sabi ni outnumbered kasi yung mga good politicians kaya walang nangyayari. Ayan. Well, okay, do not get ahead of yourself too much. Unang-una, wala rin naman kasi talagang kandidato na talagang good. Kakaunti lang rin talaga. So, at the onset, talagang outnumbered talaga yung mga tunay na mapagmahal sa bayan na naging politiko. That's the reality, guys. That's the Paano reality. kasi, Joey, kung mabuti kang tao, iiwas ka talaga sa politika. Ayaw mo sa mundo na yan, di ba? Kung tunay kayo, hindi mo papasukin yung, kung mabuti kang tao, hindi mo papasukin yung mundo na yan. Ayun. First and foremost, kulang naman talaga yung good people na nagde-desire ng public office. That's sad. Kasi nga, pag ikaw ay isang tao na merong moral, hindi mo kakayanin na pumasok sa politika ng ganun-ganun. Because everybody's everybody's having party in the mud sa politika. So it requires hard stomach in order for a good politician to do what he has to do for the people. Ganon. Sobrang that's what it takes para para talagang ma-carry out yung mga bagay na talagang gusto mong mangyari para sa bayan. Remember yung example ko nga diyan, si GMA. 'Di ba si GMA nagpirma yan ng support kay Tambi? Nagpirma yan ng support kay Tambi, gano'n. 'Di ba nung una parang ayaw niya, nung una parang hindi siya this is just an observation ha, but I think I think naman 'to parang nai-substantiate ko naman. 'Di ba nung tinanggal siya bilang senior deputy speaker, sabi niya, okay lang, sige walang problema, ganyan. Pagkatapos, parang nagkaroon ng initial na pagpapaikot ng yung reso nila na sinusupport namin si Tambi, sinusupport namin ang Kongreso kasi 'di ba dinaot-daot nga ni PRRD na the House of Representatives is the most corrupt institution, gano'n. Oo. Nag-show of And support then, sila. si GMA hindi siya parang, di bala kayo mag-party kayo diyan. But I think after 2 months yata yun, she signed the resolution supporting Tambi. Then 1 month after, napasa yung bill niya na about kasi sa totoo lang when GMA signed the resolution supporting Tambi, a lot of people were, bakit ganun si GMA? Bakit anong nangyari? Ganyan. Ganun talagang parang na bad trip na, kasi that's points in favor of Tambi di ba? Nung sumuporta si GMA sa kanya. A month after that, pumasa yung batas na nagtatalaga ng pagtatatag ng State University sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan si GMA, representative si GMA. So nag-benefit yung yung mga kapwa niya Kapampangan because of that. But you have to sell some part of your soul in order to get that. At ako tingin ko, isa doon, yung pagpirma dyan sa reso supporting Tambi. Ang observation ko kay Tambi, once na yung kung biglaan or yung nakita niya na bumaligtad ka or you did something tangible na pakita mo yung support sa kanya, ang bilis din ang reward So yun yung yun yung nakita mo yung kanina ba yun yung may naka-post kanina na video about si Angara about yung sa'yo ba yung galing, Joey? Yung itataas yung budget ng DepEd. Alam mo yun, yung tapos kinonfirm nga niya na si Zaldico tsaka sila talaga yung nagko-control ng budget. I see that kasi na if you scratch his back. His back, parang bilis ng grasya and I think that's how he is generally. Pero mabilis din siya maglaglag ng tao. Mabilis ka rin niyang ilalaglag. So, wala kang choice sabi mo nga, may kailangan ka magbenta ng kidney para lang magawa mo yung trabaho. Magawa mo yung kailangan mong gawin. So, kaya yun yung sinasabi ko. Kaya nga, kumbaga yung Philippine politics talaga at yung system natin ngayon, it requires, talagang stomach of steel para
Pero Ma minsan, Joey, nakapanaginip ako, no? My wildest imagination, na wala ang legislation, hindi talaga sila, ang House of Rep, hindi talaga sila pwedeng mag-disburse ng kahit ano. Sa panaginip ko lang yon. Sabi ko, ano kaya mangyayari? May hahabol pa kaya? Na puro batas lang talagang pwede nilang gawin. Alam mo yun? Yeah. Actually, dapat nga ngayon natatagtad na ng kaso ang House of Representatives, eh. Diba? Nagtataka talaga ako bakit hindi. As in, Lahat kasi, bumabaha ng pera, Joey. Bumabaha oo, ng nagtataka ako ang dami-dami na I mean, yung legal community nga dapat kina-question na 'to, eh. Oo, di ba? The legal community should come together and question the actions of the House of Representatives. Ang problema kasi, yung legal community natin, lahat yan nagtatrabaho sa mga kongresista. Di At ba? saka medyo tagilid tayo ngayon. Kahit ako tumatahimik ako, hindi ko na alam saan ang korte. Kasi hindi ko na alam saan sila pumuposisyon. Kaya parang tumatagilid tayo. Although, you want to trust the justice system so much, so badly, the Supreme Court being the final arbiter of everything, parang ano ka pa rin eh. But Hindi ka na I'm not makahinga. very confident anymore, Tita E, sa totoo lang, to be O honest. yun, to hear it from you, and I even heard it from EB, outrightly saying, it's a offense. Ako na ngayon medyo ingat kasi sabi ko, mayroon pa rin ako kahit a morsel of belief and faith in that final pillar of our government. Pero ewan ko lang, nasan ba tayo? Totoo lang, Alam mo, Tita E, mga hindi moments like nakaka-sense. this, Joey, ayoko nagla-live. Ayoko kasi talaga nakikita mo na yung ano ba natin, yung desperation, helplessness. Yan. Yung ano, Tita Its ba, yung recent na, di ba nag-set na ng oral argument yung PhilHealth Oo. Oo. ng January 15, no, January 2025, ayan. Correct, oh. Ako talaga, duda talaga ako dun sa mga nag-petition dun sa PhilHealth na yan, yung gusto nilang harangan yung pag-transfer ng pera from PhilHealth to the National Treasury. Well, the intention is good kasi yun naman talaga gusto naman talaga natin ano yan eh. Pero, may ma-figure pero ka. yan. Alam ko yan. Yun, Anong pero mo? pero, you know, there is a TRO prayed for. Oo. May TRO na prayed for. Dapat walang further release while Oo, dapat ano muna, hangga't hindi natin naka-clarify kung valid yung pag-request ng executive doon sa paglipat ng pera ng PhilHealth to the National Treasury, wala munang lipatan. Oo. Until we really sort it, until everything is sorted out na, okay, walang ma-violate na karapatan ng mga nagbabayad ng premium sa paglipat ng pera. But, ang ginawa ang Supreme Court, hindi naman siya nag-issue ng TRO, nag-set lang siya ng oral arguments. Knowing that, by October, lahat ng natitirang hindi pa na-transfer ay ita-transfer na sa National Treasury. So, ngayon, pag nag-oral argument ka sa 2024, wala na, limas na yung pera ng PhilHealth. Buti academic na lang yung decision nila. Which, diba? I feel na yung decision nila hindi pa rin pabor sa atin. So, parang, inano lang nila para ma-release lahat ng pera. I don't know. Sometimes I don't wanna think like that. But ang mangyayari niyan, Tita It's, let's say for example, maybe next year, maybe the Supreme Court will decide based on the rule of law and will say that, no, the transfer is bawal illegal. yan. The executive, bawal yan. You should, ganyan-ganyan. And it is something that we can refer back to as the controlling jurisprudence pagdating sa lipatan ng pera na kagaya nito. And mape-preserve yung integrity ng Supreme Court na nagde-decide siya ng tama. Yes. But that's just half of the coin. The other issue is, ang problema, hindi nyo naman pinotekta kasi hindi kayo nag-issue ng TRO. Well, maybe that's the price we have to pay, Joey. Para moving forward, it doesn't happen again. It's a sacrifice we have to make. Wala sila sense of urgency, no? Yeah, but that's sad because the justice was not really carried here, diba? You want to protect the money of the payers of premium of PhilHealth, while eventually sa final decision, let's say sabihin na natin na magde-decide sila protecting the money of the contributors. Pero pag sinabi mo, mali yung transfer na ginawa ninyo, kaso i-transfer na siyang lahat. So ano pa pinoprotektahan natin doon? Ano na lang yan for future transfer, gano'n. Hindi justice yun, 'di ba? And those that would like to do it again would find some other loophole din doon naman sa legislation na nag-e-enable doon sa agency na yon. So it's just going to be a vicious cycle.
I'm not sure the Supreme Court will be willing to issue a blanket on this, 'di ba? Nagtatanong si Christine Pangilinan, kasama po ba sa kaso yung issuance, meron silang prayer for TRO, for FTRO. injunction. Pero hindi in-address tiningnan ko yung mga news, hindi naman in-address yung TRO nila. Kaya nga kaya sabi ko duda ako diyan. Kasi ang sumusuporta si Coco Pimentel. Yeah. Na parang feeling ko, parang yung for compliance purposes, kunwari question, pero you wanna make sure that the transfer will happen. Oo, sa timing. 'Di ba? They know how the You want courts to make sure work that the in transfer scheduling will happen. talaga. Kasi kung ikaw si Coco Pimentel, nangyari yung transfer, di masaya sila Bongbong at saka sila kasi nakuha nila yung pera, masaya si Ralph Recto, nakuha nila yung pera. Pagkatapos later on, magde-decide yung Supreme Court, sasabihin ng Supreme Court, yes, bawal yan, hindi yan po pwede. So ikaw, as a politician, you will have the bragging right na tingnan nyo, pinaglaban ko yan sa Supreme Court. Nanalo tayo sa Supreme Court. Ganyan. Pero yung pera, naibigay na. Pero yung bilis pa na Ladies and gentlemen, that is how they fool us. Kung gaano kabilis ma-release yung pera, yung ginapang nila, ang bilis-bilis, parang isang iglap lang na-release yung pera. Ano naman kabagal yung natin, yung resolution na hinihingi natin. Ang hirap talaga. Totoo. So, yun. Alam mo nakakaloka. Nakaka-depress, Tita Itz, kapag kayong nakikita mo kung gaano ka-fuck up yung bansa. Na parang, hanggang Supreme Court ba? Ano ba to? Diba? Ayun. Ayan, nawala na si Tita Itz. Akala ko ako yung naghang. Ayun. Naibalik na ba sa US yung mga missiles? Di ba sabi September ibabalik? Wala nga, which else? Gusto na nga raw nila magstay yung missiles dito forever and ever. Amen. Ano bay? Diba? Wala, hindi po naibalik. So, nandito siya. So, ngayon, since nandito siya, we become a threat to the regional security. And if there's going to be a nuclear war, mabubura tayo sa mapa because of that. Mabubura tayo sa mapa because of that. Kaya I challenge those those individuals who are always pushing for confrontation. If you are always pushing for the confrontation, how do you ensure that the Philippines is going to survive a nuclear war? Ayun. Sabi ni Attorney Trixie, ingat-ingat daw tayo sa opinion sa Supreme Court kasi yan na lang ang meron tayo. Nagtitiwala pa din si Attorney Trixie sa SC. Wala naman tayong magagawa kundi magtiwala eh. Kaso nga lang, si Supreme Court, di rin naman siya immune sa criticism. Like for example, I want to know bakit hindi sila nag-issue ng TRO. Hindi, at saka si Attorney Trixie, maingat talaga yan sa opinion sa Supreme Court. And you know the reason why. Parang mangyayari nga yan, Joey. Anong masasabi nyo sa bagong VAT ni BBM for digital services? Ay, ayan, oo. Actually, gusto ko nga sanang pag-usapan kasama si Tita Itz about it. Kasi nagkaroon nga ng isinama na yung mga digital platforms. Ito yan eh. Ito last topic natin before tayo matulog. Ayan. VAT on Digital Service Law. Ayan. Republic Act 12023. Ayan. So, yun. Actually, pinanood ko yung nito. Pinanood ko yung briefer nila. Yung kasama si Daphne Osenia. Tapos, kung nakikinig yung Presidential Communications Office, kung nakikinig kayo dyan, pwede bang at saka yung mga government officials dyan na todo kiss ass kay Bongbong, pwede bang tanggalin nyo dun sa spill ninyo na, ito ginagawa lang naman namin to kasi ganito. At saka, maganda po ang intention nitong, maganda po ang intention, parang,
Gagawa ba naman kayo ng may masamang intensyon? Gagawa ba naman kayo ng merong masamang intensyon? Of course not. So, parang tigil-tigilan niyo na kami sa kakabola ninyo na, ito pong batas na 'to ay may mga magandang intensyon, ganyan-ganyan. Eh, hindi naman po tayo dun sa intensyon nagkakasira-sira, eh. Nagkakaroon tayo ng problema dun sa implementasyon ng mga intensyon ninyo. Kasi pagdating dun sa implementasyon, dun na naiiba ang intensyon, 'di ba? Ayun. Wala na kasi sila mapagkunan ng pera, pangkurakot dahil wala na investors pumapasok. Ayun. So anyway, ito, it is only applicable doon sa mga digital services and digital service platforms na kumikita ng 3 million pataas. Ayun. So, pagka kunwari maliliit lang kayo na ano, maliliit lang na vlogger kagaya ko, hindi naman umaabot sa 3 million yung income ko sa mga sa aking platform, hindi pa ako kasama dito. Ayan, hindi pa ako kasama diyan. So, ayun. Ang mga digital services and digital service platforms, online search engine, online marketplaces, e-marketplaces, cloud services. Naku, shit, yung bayad ko sa cloud sa Apple tataas. Digital content, online platforms, online media and advertising. So, ang mga matatamaan diyan, yung mga malalaking content creator na kumikita na ng milyon-milyon, 3 million pataas, they're going to be covered by value-added tax. Ayun, ito. DSP must registered for VAT purposes if their gross sales for the past 12 months exceed 3 million. Or if there are reasonable ground to believe that their gross sales may exceed 3 million. Ayan. So, yon. Ayun. So, I think sila ano yan, sila Ivana Alawi. 'Di ba? How will they get data from platforms outside of the PH? I have no idea kung paano nila gagawin yan. Yung mga malalaking vloggers, tama niyan. Tulfo, Rosmar, yeah, oo. Tama, Christine. Tumaas na yung subs ko, may notice na ako kay Apple, Google, Netflix, Spotify. Oo nga, tama ka dyan, Riz Garcia. Sabi ni Egg V, tatamaan din mga normal na tao, tataas mga subscription natin, 12%. Yeah. Kasi syempre saan naman nila kukunin pambayad sa tax nila? Alam naman na i-absorb nila yun. Ipapasa lang nila yun sa tao at the end of the day. Ayun. So they are expecting to generate 100 billion pesos because of this measure. Ayan. O, 'di ba? Kinuha na ang pera natin sa PhilHealth, iva-value added tax pa tayo para sa mga ganito. Ayun. Kung si Duterte yan, nagwala na ang mga vloggers like Vice Ganda at nagparinig na. Wow, dami namang ibubulsa ng mga buwan. Ayun. So, yon. So, yung mga binabayaran nila, kunwari, si Donalyn Bartolome. In Sweden, that's 20%, sabi ni Aishi Tuo. Actually, wala namang problema dun sa taas or baba if the services are really being given to the people. Kagaya ng mga European countries na very efficient sa kanilang mga mga social services. Wala silang pakialam kung mataas yun. I mean, yung sa iba pa nga, sobrang taas ng taxes nila and everything. 'Di ba? But they don't complain because they see where it goes. Ang problem kasi sa atin, Aishi Tuo, sa Pilipinas, kahit ba 5% lang yan kaso hindi mo naman nakikita kung saan ginagamit. Pupunta lang sa Hermes na mga kabit nila. Yun yung problem, yun yung issue doon. So, ang tataas ng taxes sa kanila, walang nagko-complain kasi nakikita nila kung saan napupunta. Sa atin kahit sabihin natin na parang 12% lang yun, 12% pero saan napupunta? Yung ang daming mga ang dami kong mga nagse-send nga sa'kin na talagang in dire need of financial assistance from the government. Pag pumunta sila sa DSWD, hindi mo sila entertain, hindi rin mo sila bibigyan ng pera, hindi naman laging available. 'Di ba? Yung tax na makuha diyan pangsuhol naman ata sa mga trolls nila. Kaya nga magkano pa ba tax nating manggagawa ng Pilipinas? At dahil diyan lunchtime Joey.
Wala pa rin tayong trains, wala tayong nuclear power plant, inuna pa ang nuclear weapon, sabi ni Sonic. True. Ayun. Ayun. Dito sa Singapore, may tax na talaga lahat. Yearly increase, 1%. By 1% inclusive to any purchase you make. Ayun. Di ba may cyber libel ang mga Tulfo brothers? Hindi sila bawal tumakbo, pero parang hindi kasi siya, instant na parang, ano nga yung nila, justification nila doon? Parang kailangan may magko-question pa yata before sila makapag-file. Kasi ang problema, nung time na nag-file sila before, wala naman daw nag-question. Ganon. Si Raffy Tulfo, ang alam ko, may mga co-warranto cases yan. Kasi supposedly dapat hindi sila eligible to run. Sabi ni Novastar, yes, Miss Joey, 35% ang kaltas ng tax dito, pero di naman ako nag-complain, may maganda naman na health services dito. Dito sa Netherlands, mataas, pero kita mo ang good services, good health care, at organized dito, disiplinado pa. Yan, si Sainab, yan, magbabayad ng VAT yung mga yan. So, tingnan natin. Si Attorney Libayan ang nag-file kay Raffy, pero wala naman nangyari. Lahat sila, 4 na Tulfo, mga US passport yan. Eligible pa rin ba ang mga Tulfo points na yan? Supposedly, dapat hindi na. Kasi dapat mag-pledge na sila ng allegiance sa Pilipinas at ayun. Miss Joey, may idea ka pa po ba sino yung vloggers na babaliktad, balik loob sa BBM camp? Wala po akong idea kung sino. Ayun. Alam nyo, wag na kayo mag-focus doon sa mga bumaligtad. Kasi, ibig sabihin, walang prinsipyo yung mga yon. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi nila deserve tayong kausap. 'Di ba? Pagka may mga bumaligtad na vloggers, at bumaligtad sila for whatever reasons. I'm very sure kasama dyan pera. I'm very sure kasama dyan yung pera. Pero, hindi na natin, huwag yun na i-entertain yun. Alam nyo, sa totoo lang, huwag yun na i-consume yung mga sarili ninyo. Distraction yan eh. Distraction yan yung mga ganyan, sa totoo lang. Distraction yan. So, ngayon, kapag may mga vlogger na wala naman siyang ina-add na value doon sa conversation in making the Philippines better, huwag nyo nang suportahan. Ganun lang yun. Di ba huwag nyo suportahan? Ang Pilipinas ay pag-aari pa din ng Amerika. Ikaw block. Itsyapwera na agad. Ganun na lang. Dapat hindi, kasi dapat Filipino citizen. US. Pero kasi hindi, parang meron kasing merong Supreme Court decision na na hindi naman kasi kasalanan ng isang individual na dual yung citizenship niya. Pero pagka Pilipino ka, dapat mag-pledge ka ng allegiance sa bansa para maging Pilipino ka at mag-qualify ka na makatakbo. Ganun. Ewan ko, hindi ko alam usually kapag nag-pledge ka ng allegiance, of course, sa Philippines, kung mare-revoke yung isa mong nationality, automatic. Hindi ko alam kung ganun, or you can still maintain it. Hindi ko sure, nakalimutan ko na yung rules dyan. Ayun. Wala naman bilang sa atin yung mga yun kasi mag-loyalista naman yun. Congratulations pala kay Joey sa Asian Century Forum. Ay, oo, maraming salamat. Kaya bukas 9:00, suportahan niyo ako, ha? Ayun. Joey, ano pong tingin niyo kay Attorney Libayan? Hindi ko gusto yung politics ni Attorney Libayan, eh. Pero pinapanood ko siya kapag yung nagdi-discuss siya, yung legal lang, ganun. Ayun. Pinapanood ko siya pagka ganun. Pero hindi ko gusto yung mga political stand niya na ang bantot ng pagmumukha ng mga pro-BBM vloggers. Ayun. Wag unfollow, block nyo na, sabi ni Tofu Junkie. Ayun. So, parang sa akin, no, pagka kunwari yung ang pinag-uusapan, yung panay alitan, pag pinag-uusapan yung mga panay issue na personal naman at hindi naman tinapalakay yung issue para maintindi. Pag hindi nakakatalino,
Wag na. Wag niyo nang galitin yung sarili ninyo. Pagkatapos huwag kayong pupunta dito para magtanong tungkol dun sa away, di ko rin alam, 'di ba? Gano'n na lang. Wag niyo nang anuhin, wag niyo nang etyosin yung mga gano'ng ano. Okay, okay. Grabe Kadiri tatakbo sa admin's late, haha. Kadiri talaga. Ayun, oh, siya sige 9:00 yung ano, yung forum mamaya at matutulog muna ako para makahabol tayo at, ano, fresh naman ako later. Magkita-kita tayo, ano ako, I'll try to restream it. Ayan. So, takits. As expected, boy, but sabi ni Marlon Abuyuan, is at it again as usual. This government needs to raise fund for the 2028 election. The Philippines does not deserve this. Thanks po. Tama, Marlon. Nag-away ba kayo ni Hindi! Grabe naman, kayo ba naman kayo mag-aaway ni Sas? Alam niyo, si Sas ay PhD student. Diyos me. Pag si Sas nakakapag-devote ng time at merong time, ibig sabihin hindi siya busy. Pero hindi ko siya nabigyan ng link for this session, no? Kasi parang hindi siya online eh, nung nakita ko. Alam niyo, si Sas ay PhD student, so busy rin yun. So si Sas, nagpupunta siya sa live kapag gusto lang niya. Hindi yun ano, hindi yun parang required siya na pumunta ng live. At pag hindi siya nakapag-live, patawarin niyo naman yung tao dahil PhD student yun. PhD candidate yun. Diyos me, hayaan nyo naman, baka kailangan magbasa nun. Ayun. Basta magpaganda ka bukas, Joey. Sige, ita-try natin. Pero parang ganda ng skin ko ngayon, ano? Ayan, kasi nakatulog. Nakatulog. Please, wag si Philip Salvador, sabi ni Christy, puro budol at pamimera yan sa babae. Ayan. Oh, kakamiss lang kayo. Oo nga eh, sana soon. Feeling ko kasi tamad siya dun sa ano, election topic. Ayaw niya. Ayaw niya. Feeling ko kaya ayaw rin mag-live nun. Hindi niya gusto yung parang election topic na, ay, sinong ano boboto, sinong yung mga ganun. Ayaw niya ng ganung katsakahan. Anong earrings po ang suot niyo bukas? Hindi pa natin alam. Ayun. Magpapasorry ka rin sa mga bangag. Kung sakaling babaligtad ka, Floren ha, ako, naiinsulto ako dun sa parang, ba't yun ang iniisip na babaligtad ako? 'Di ba? Guilty of nepotism, wala namang nepotism na crime. Ay, che-check ko 'to, Quincy. Rama Ombudsman. Teka nga, sige. Grabe Rama nepotism Ombudsman. Ito 8 hours ago. Tama si ano. Ano kayo nepotism na tinutukoy dito? Suspended city mayor. Okay, ito. Ito. Ayan, suspended Cebu City Mayor found guilty of nepotism. Grave misconduct and is hereby meted the penalty of dismissal from service, which shall carry with it cancellation of eligibility for future of retirement benefits except for accrued leave and perpetual disqualification for re-employment in government service. My God! Grabing gurguran to. Alam nyo guys, sa 2025, you really have to, we really have to push back. We really have to push back. Tinitira lang si Rama kasi staunch supporter ni PRRD. Totoo. Totoo. Ay, wala lang ibang reason yun. Yun lang rin yun. Yun lang rin yun. We really have to push back. Kaya sa 2025, ang isipin niyo, it's a game of number. Huwag masyadong madrama sa 2025. Game of numbers. Game of numbers. We have to put in lahat ng kandidato ni PRRD at ni Inday. It's a game of number. The system, our political system, will allow you to win only if you have the biggest number. So yan ang iisipin nyo parate.
Be cold-hearted sa 2025. Be cold-hearted. Wag na masyadong madrama, wag na masyadong ano. We really have to vote and impose the Dutertista vote. Ayun. Tama yung hindi natin kaya ang dalhin sa kalye, sa balota natin idaan, gaganti tayo. Correct. Iparamdam natin sa kanila yan. I can't vote pero may nakuha akong 3 votes for Duterte, sabi ni Aishi. Okay, Ohosha, sige, final answer na to. Matulog na tayo and I'll see you later. Kita-kits tayo and ayun, gising din kayong maaga. Okay.